mga katambay! Welcome to Tambay Journey. At ngayon mga katambay ay usapang luto muna tayo. Kasi hindi muna tayo tatambay sa labas. Pagkus ay tatambay pa rin naman tayo pero dito lang sa kusina. By this time mga katambay, samahan niyo ako magluto ng aming hapunan. Ayan, ang aking menu para sa aming hapunan ay gulay at saka ng pritong isda. At ayan ang aking mga ingredients mga katambay. Siyempre, una natin gagawin ay magpapainit tayo ng oil. So nakita niyo, napansin niyo mga katambay, meron nga kaming dalawang klase ng oil, ang used oil at saka yung bagong oil. Siyempre, gagamit ako ng used oil para sa pagpiprito ng isda. Aminin mo, pati ikaw, inuulit mo rin ng mantika, no? Tulad ng pangloloko niya sa'yo ng paulit-ulit. Oh, grabe ka katambay, masyado kang mapanakit. Talagang masakit kasi, lalo na pag ikaw ang iniwan. Oh, so ayan na nga mga katambay, ay nailagay na nga natin ang ating pritong isda. So antayin muna natin maluto ang kabilang side. So by this time, painitin na natin ang ating bagong mantika. Ayan, so gumamit na nga tayo ng bagong mantika mga katambay para sa ating panggigisa ng ating bawang at sibuyas. Ayan, so pagsabayin na natin gisahin ang bawang at sibuyas tulad ng pagsasabay nila sa inyo. Aminin, pinagsabay din kayo, diba? Kaya kanya hiniwalayan kasi mas pinili niya yun iso. Oh. Ngayon, imekos-mekos na natin ang ating bawang at sibuyas. Halu-haluin natin hanggang sa maluto. Siyempre, bantayan mo rin ang isa mong niluluto tulad ng pagbabantay niya sa iba. Oh. And by this time, ilalagay na natin ang ating chicken. Ayan. And syempre, imekos-mekos mo na yan. Halu-haluin mo na yan. Dapat with confidence ang paghahalo mga katambay. Tulad ng confidence mo na hindi ka niya lolokohin pero niloko ka rin pala. Oh. Tapos, ay lalagyan natin ng chicken cube para mas lalong sumarap at nagkalasa ang ating chicken. Dapat ganon. Dapat ibigay mo ang lahat para mas lalo kanyang mahalin, katambay. Oo. At huwag natin kakalimutan na maglagay ng oyster sauce. Di tulad mo, tuluyan ka na niyang kinalimutan. Oo. And ngayon ay gigisahin naman natin ang ating carrots. Ayan. So, imekos-mekos mo na yan, katambay. Yes. Diba? To the left and to the right. Yes, dapat ka na nang magluto. Dapat namnamin mo ang iyong niluluto. Pakiramdaman mo at mahalin mo ang iyong niluluto. Di tulad mo, di kanya minahal. Oh! Grabe namang mapanakit ang pagluluto na ito, katambay. Sorry na. Oh! Tapos ay mekos-mekos na ang ating mga gulay. Nilagay na rin natin ang ating cabbage, mga katambay. Kung hindi nyo na itatanong mga katambay, huwag nyo nang tanongin kasi isi-share ko na. At ayan na nga, hindi nga ako sanay pag walang gulay. Masarap kasi talaga pag ang ulam mo ay may gulay. Hindi lang plain na isda or plain na manok. Masarap talaga pag may gulay. Ayan na nga. So, i-check na nga natin ang ating isda at luto na nga. Pero meron akong ipapakitang sikreto. Na-damage nga ang aking isda. Hindi ko nga alam, katambay, sa tuwing magpiprito ako ng isda, lagi na lang nasisira. Siguro ay gawa ng hindi pa siguro mainit ang mantika tapos nilagay ko na. O di kaya ay gawa ng hindi na fresh ang isda. Ganon ba? Alin ba doon? Chares! Well, anyways, ito ay learning by doing, diba? Ganon naman talaga, hindi pa naman ako masyadong eksperto dyan. Pero medyo okay na rin, no? Somehow ay pwede na rin namang ulamin ng mga niluluto ko. Pwede na rin namang kainin. So far, wala pa naman akong naririnig na reklamo mula sa asawa ko na hindi masarap ang luto ko. Subukan lang niya. Chares! May ganon. So ayan na nga mga katambay, luto na nga ang ating niluluto. So ilalagay na nga natin sa ating lalagyanan para ready na mamaya, no? Ready na papakin, ready na kainin kasi gutom na nga ang inyong katambay.
At maya-maya ay maghahain na rin tayo katambay. Gisingin ko na rin muna ang aking asawa kasi natutulog pa nga at nagpapahinga. So ayan na nga ang ating mga niluto, mga katambay. Luto na sila. Tara mga katambay, kain na tayo. Uy katambay, ang vlog natin ito ay katuwaan lamang. Huwag niyo ako i-bash katambay ah. Bye!